Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa mga malalaking pasabog na nangyari noong nakaraang taon at sa pagpasok ng taong 2026 ay malaking katanungan ngayon ng marami ang susunod na hakbang ng administrasyong ito hinggil sa mga malalaking personalidad na pinangalanan at dawit sa korupsyon ng DPWH, particularly sa mga flood control projects na bumulaga sa ating mga Pilipino. Kahapon ay inanunsyo ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na sa January 19 ay muling magbabalik ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa malaking isyu ng korupsyon at pagnanakaw sa GAA or General Appropriations Act ng 2025. Ayon pa kay Senator Lacson ay may nakahandang pasabog silang ilalantad. Binatikos din ni Lacson ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa at ang mga pasaring sa kanya ni Senator Amy Marcos. Mukhang nagkakainitan ngayon si Amy at si Lacson. Ito'y pagkatapos na sinabi ni Amy na wala na itong tiwala sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay natiklo na ng otoridad sa pinagtataguan nito sa Davao. Mula kasi November 2025 ay hindi na nagpapakita si Senator Bato de la Rosa at mahigit 2 buwan na itong hindi uma-attend sa mga hearing at session ng Senado. Binigla kasi ito ni Ombudsman Boyeng Rimulya na nag-anunsyo na meron na itong arrest warrant mula sa ICC at isusunod na ito kay FPRRD sa kulungan sa The Hague, the Netherlands, kung kaya ay naduwag ito at ayaw nang magpapa-aresto. Subalit, natunto na ito at minamanmanan pa na ito noon pa sa kanyang mga social media updates. Malaking pagkadismaya naman ng ibang mga senador dahil pinabayaan na nito ang kanyang pagiging Vice Chairman ng Committee on Finance at Committee on National Defense sa Senado. Samantala, Senator Villanueva ay tutuluyan na din ng Ombudsman at Sandigan Bayan hinggil sa mga kaso nitong graft, plunder at malversation kasama ang iba pang mga senador na pinangalanan na sina Jinggoy, dating Senador Bong Revilla at iba pang mga kongresista. Ito'y taliwas sa ipinapakalat ng abogado ni Villanueva na bumaliktad na di umano si dating District Engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ngayong araw lamang ay formal nang ginawang state witness sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, NCR DPWH Director Apolencio at 2 iba pa. Kung kaya ay mas lalong lumiliit ang mundo ng mga pinangalanan ng mga senador at kongresista. Isa pa sa malaking pasabog na ilalantad ni Lacson sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay ang koneksyon di umano ni dating House Speaker Martin Romualdez kina Sara Diskaya at Curly Diskaya. Nabuking kasi na meron umanong expensive house and lot na nabili itong si Romualdez sa Makati City at front dito ang mga Diskaya. Kinukumbinsi na ng Blue Ribbon Committee ang dating may-ari ng nasabing expensive property na umattend sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong darating na January 19 upang bigyang linaw ang katotohanan tungkol dito. Samantala, VP Sara Duterte ay muling nangangamba sa panibagong impeachment cases na niluluto sa Kongreso. Out sa iyo, Kabunyog Reynaldo Gonzales. Kay Sakura, magandang gabi sa iyo, Kabunyog Sakon. So yun nga mga Kabunyog, tama naman si Lacson no? Tama si Lacson. Go to work, you are not wanted. Actually, sobrang lumalabas dito, sobrang duwag ni Bato. Sobrang duwag ni Bato. Ha? Kaya yung comment na yan ni Lacson, lumalabas diyan, katawa-tawa si Bato. Lumalabas, katawa-tawa si Bato. Nagtatago na ito, wala pang ang warrant of arrest. Ha? Ayaw na lang magkomentaryo ng masyado ni Lacson kanina sa press con, pero natatawa siya natatawa siya. Ayaw niyang magkomentaryo ng masyado kasi sabi niya nga, wala rin siyang moral ascendancy na sabihan si Bato na wag itong magtago. Ha? Kasi siya rin nagtago noon. Kaya lang ang sabi niya, wala ka pa namang warrant of arrest, huwag ka na munang magtago. Huwag ka na munang magtago, magtrabaho ka na muna. Ha? Kumbaga, sobra naman ang takot mo. Sinabihan ka lang na may warrant of arrest, nagtago ka na. Wala pa namang pinapakita pa. Kaya, anong ibig sabihin nito?
nalantad dito lalo na sobra ang pagkamatatakutin ni Bato. Oh. Ngayon, si ano naman, si Torion. Si Torion naman, yung abogado ni Bato, ay di ba mga kabunyog, itong si Junvic Rimulya, sabi niya, wala pang warrant of arrest, sabi ni Junvic Rimulya. Wala pa kaming nakikita. Kaya sabi ni Junvic Rimulya, kinukumpirma niya na wala pang warrant of arrest si Bato. O ngayon, tinanong naman dyan si Torion. Tinanong si Torion, mga kabunyog. Ang sabi naman ni Torion, hindi pagkumpirma ng DOJ sa ICC warrant versus Senator De La Rosa, posibleng strategy lang. So, ibig sabihin nito, grabe ang takot nila. Grabe ang takot ni Bato. Sinasabihan ng wala pang arrest warrant, ayaw nilang maniwala. Ang paniwala nila Bato at saka ni Torion, hindi, strategy lang yan. Kunwari lang, wala pang warrant, tapos pag lumabas, biglang ilalabas yung warrant. Kumbaga mga kabunyog, paranoid. Grabe ka paranoid si Bato. Pati si Torion. Sinabihan na ng DOJ at ng DILG, wala pa naman warrant. Ngayon, ayaw nilang maniwala. Ang paniwala na naman nila, mayroon yan. Strategy lang yan na walang warrant. Pag lumabas na si Bato, ilalabas na yung warrant. Arestuhin na siya. Wala talaga mga kabunyog, mga kababayan. Talagang sobrang takot nito. Sobrang takot nito mga kabunyog, mga kababayan. Sinabihan na walang na walang arrest warrant pa, wala pa silang hawak. Ayaw maniwala. Basta sa kanila, strategy lang daw yan. Baka pinapapasok lang si Bato, sinasabihan na walang arrest warrant. Pero pag lumabas na si Bato, aarestuhin na ito. Wala talaga. Si Torion talaga ang nag-a-advise sa kanya. Tama ka, Direndio. Ang paliwanag kasi ni Torion, mas malaking problema daw kapag pumasok si Torion si Bato sa Senado, tapos biglang lumabas ang arrest warrant. Hindi niya daw kayang proteksyonan si Bato. Pagka ganon. Katulad daw ng nangyari kay Duterte, pagbaba sa airport, inaresto. Sa bagay, takot na sila sa ganyan Takot na sila sa ganyan. Sobrang kapapasiguro na. Kaya lang, lumalabas na ngayon na sobra ang takot ni Bato. Nakakaano to, malaki tong insulto sa kanya. Kasi ang prinoject ni Bato na imahen, matapang, hindi matatakutin. Ay di ba nung panahon na PNP chief siya, ang mga pictures ni Bato nung maraming pinapatay. Di ba nung maraming pinapatay? Ano yun? Ang pinoproject ni Bato, tama yan, gawin nyo yan, huwag kayong matakot. Ganun yung mga imahe ni Bato niyan. Bato nga kumbaga matigas, matapang. Ngayon, tingnan nyo. Kaya sinasabihan na ni Lacson, huwag ka na munang magtago. Hindi pa naman siguradong may arrest warrant. Pag may arrest warrant, di saka ka na mag-isip kung anong gagawin mo. Ngayon, magtrabaho ka muna. Wala. Ayaw maniwala ni Bato. Grabe ang katatago. Grabe ang kapasisiguro, mga kabunyog. Sinabihan na rin ng DILG at ng DOJ, wala pang warrant. Ngayon, ang advice naman ni Torion, wag maniwala dyan. Strategy lang yan. Posibleng strategy lang daw yan. kaya mga kabunyog, mga kababayan, grabe itong na ito. Nai-expose yung sobrang takot ni Bato. Bakit nai-expose? Una, wala pa naman talagang warrant. Natatawa nga si Lacson Natatawa Kaya lang, hindi naman makapagkomentaryo ng todo si Lacson kasi nga sabi niya, ayaw po masyado magkomentaryo kasi
Wala akong moral ascendancy kasi nagtago ako noon. Kaya lang, si Lacson naman nagtago noon dahil may warrant of arrest na talaga. Ayaw niyang pahuli kay panahon ni JMA yun eh. Ginawan siya ng gawa-gawang kaso nila Mike Arroyo nun. Hmm? Pero ito, wala pang arrest warrant. Yan ang mabigat yan. Ha? Oh, wala pang arrest warrant eh. Yan ang problem, ang dito, ang mabigat dito kay Bato. Kumbaga, sinasabi na rin ng DILG na wala, ng DOJ, wala pa. Oh, tapos ayaw nilang maniwala. Strategy lang daw yan. Lumapit na sila sa Korte Suprema. Sinabihan na sila ng Korte Suprema. Bakit kami mag-i-issue ng TRO? Anong iti-TRO namin? Wala namang arrest warrant pa. Wala namang warrant of arrest. Anong iti-TRO? Alam nyo, nagmumukha ang katawa-tawa dito si Bato eh. Sinabihan na yan ng Korte Suprema, hindi kami mag-i-issue ng TRO kasi wala namang arrest warrant. Anong iti-TRO namin? Oh, ha? Tapos ngayon, sinasabihan na ng DILG at ng SOJ, ng DOJ na wala pang arrest warrant, ayaw pa rin maniwala. Sabi ni Torion, wag tayong maniwala dyan. Strategy lang yan. Kapag lumabas ka, Bato, aarestuhin ka. Ayan. Yung pala, ang advisor pala ni Bato de la Rosa sa pagtatago, si Torion. Oh, kasi ano na si Torion, tikot na. O nga pala, kahit si Torion tikot na. Kasi yung kliyente niya si Kibuloy nahuli. Pangalawang kliyente niya si Digong nahuli. Ayaw niya ng matatluhan eh. Ha? Mga kabunyog, ayaw ng matatluhan ni Torion. Ayaw ng matatluhan. Kasi kung sakali, pag naaresto si Bato, pangatlo na ito sa kliyente ni Torion. Si Kibuloy. Oh. Di ba? Pangalawa si Duterte, si Digong. Oh. Kumbaga dito kay Bato, pasiguro na si Torion. Ha? Kabunyog Buloy, Tabakamante, magandang gabi. Bonifacio, magandang gabi. Malaya PH, shout out sa inyo. Joseph, Kuya Joseph Tutorials, shout out. Itong mga kabunyog, napansin nyo, pangatlo na nga pala ito sa kaso ni Torion na hawak na yung una yung kay Kibuloy. Nung una akala niya hindi maaaresto si Kibuloy. Ang dami pang mga diversionary text noon si Torion. Hindi umubra kay Tore. Pangalawa si Duterte. Akala nila hindi maaaresto si Duterte. Pagbaba ni Duterte sa galing Hong Kong, pagbaba sa airport, nakaabang na yung aaresto. Kaya ito, ayaw na ni Torion matatluhan. Tama ka, Titanhel. No? Natatrauma na sila. Pangtatlo na ito kung sakali. Kaya ang advice talaga ni Torion, wag na. Wag kang wag kang padadala diyan. Strategy lang 'yan. Ha? Strategy lang 'yan. Wag kang maniwala diyan. Ha? Pinapapasok ka lang 'yan. Pag pumasok ka sa Senado, biglang ilalabas niya ng arrest warrant. Kaya na ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya si Lacson natatawa kanina sa press con eh. Bakit natatawa si Lacson? Ay kasi nga, bakit nagtatago? Wala pa namang arrest warrant. Ito na nga yung yan na nga yung comment ni Lacson, yan, Yan. Sabi ni Lacson to de la Rosa, go to work, you are not wanted. Magtrabaho ka na muna. Wala pa namang arrest warrant. Pag may lumabas ng arrest warrant, saka ka na mag-isip kung anong gagawin mo. Ha? Kaya yung mga DDS na pinagmamalaking matapang si Digong, matapang si Sara, matapang si Baste, matapang si Bato, ngayon lahat ha? Di ba yun yung image na prinoject ng mga DDS na ang mga tao ni Duterte ay walang takot, hindi natatakot? Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Anong tawag yan? Ha? Yan yung kanilang ang packaging ng mga DDS.
si Tatay Digong daw nila at ang mga tao nito tulad ni Bato, hindi mo basta-basta masisindak, hindi matatakot. O tingnan nyo yan si Bato. Ha? Ano pa naman yan ha? Dating PNP chief. Dating PNP chief yan. Nung panahon ng drug war, ng war on drugs, ano? Nung panahon ng war on drugs. Ano yan si Bato? Ang pinuproject niya na imahen, PNP chief na walang takot. Ha? Kumbaga ang order niya sa kanyang mga tao, wag kayong matakot, akong bahala sa inyo. Ha? Pero ngayon, tingnan nyo. Yan, tingnan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Hindi talaga kasi maisip ni Bato. Alam na ni Bato ang mangyayari pag nakulong siya sa ICC. Wala na siyang kausap. Ha? Alam niyo ang pinaka-problema ni Bato pag nakulong sa ICC? Unang-una, mabuti si Duterte, billion-billion ng pera niyan. Billion-billion. Ha? Kaya kahit linggo-linggo, dumadalaw yung mga anak niya, mga apo. Si Bato, anong mangyayari sa kanya? Dadalawin siya ng pamilya niya, ng anak niya, ng apo niya. Kagastos siya ng malaki. Ang gastos ng pagpunta sa Europe. Ha? Kaya alam ni Bato yan. Kung pwede lang namang dumalaw sa kanya, pamilya. Kung madadalaw ba siya ng pamilya niya kada linggo? Mahihirapan siya dyan. Sabihin pang mayroon siyang perang nakurakot din, si Bato, sabihin pang may pera siyang nakurakot, pero hindi kasing laki yan ng nakurakot nila Duterte. Ha? Ha? Hindi kasing laki yan ng nakurakot nila Duterte. Si Duterte, presidente. Si Pulong, naging congressman. 51 billion sa loob ng 3 taon. Yung budget ng kanyang distrito. Si Sara, naging mayor. Ilang bilyon ang budget ng Davao City. Ganon din si Baste, naging mayor din. Ang dami nilang sources ng pondo. Kaya ngayon, ang dami nilang pondo kahit balik-balik sila sa The Hague, sa the Netherlands. Kahit ang mahal ng bayad kay Kaufman, mayroon silang pambayad. Pero si Bato, saan siya kukuha ng pambayad ng abogado? Ha? Pangalawa, yung pagbisita sa kanya doon, mahirap yun. Alam ni Bato yan. Ha? Alam ni Bato, mahirap ang kalagayan niya pag nakulong sa ICC. Kukuha siya ng abogado niya. Ha? Ang sabi sa kanya ni Sara Duterte, pag nakulong siya, si Bato, mayroon na siyang nakareding abogado. Pero hindi naman sinabing sagot ni Sara ang gastos doon. Mayroon daw kakilalang abogado na makakatulong kay Bato. British lawyer daw. Magaling din daw sa international humanitarian law. Kaya lang, sinong magbabayad nun? Pangalawa, pag nakakulong siya doon, siyempre, mamimiss niya ang pamilya niya. Bawat dalaw ng pamilya niya, ng anak niya, ng asawa niya, grabing gastos niya. Mabuti sila Duterte, kayang-kaya yan. Kaya, yan. At ito pa ang problema ni Bato. Pag nakakulong siya sa ICC, mauuna sa kanyang mamatay si Duterte. Mauuna sa kanyang mamatay si Duterte. Ha? May mga sakit na si Duterte, matanda na, siya ang lakas-lakas pa. Anong mangyayari sa kanya doon? Naisip niya yan. Ha? Dr. Amy, na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng 1 oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. So, siya may nag-volunteer sa inyo para bigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, actually meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi ng mga detalye. Ang meeting nyo before January 19? Pinipilit kong before Monday. Para kung sakali pwede siya mag-appear online the Correct. 19th. Okay, Mayan. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo.
Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid coordinates. Sa PMS, oh. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano- Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepDev ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Kasi nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So naturalmente, i-report nila, ghost ito, walang proyekto eh. Lalong napahamak Bloated. lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coordinates. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibagong inspection doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba? Kasi kung 30,000 lahat, sa 8,000 pa lamang mayroon ng 421, that's something like 2.5% na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control, flood control projects. So bloated yun, substantially bababa yun. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Sir, sabi nyo, ihasabpina na po siya this coming for the, okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya, i-contempt nyo, iwawarrant, what happens next? May huhuli ba sa may, kanya? warrant siya, may legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya rito. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Unang-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. He cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging ano na siya, parang unauthorized na yung stay niya. So, hindi extradition, deportation ang mangyayari. Okay, before Amor, sir, nabanggit niyo doon sa Cabral files, may 5 cabinet members, di ba? Invited po ba sila sa next hearing? Hindi pa kasi alam niyo may nakiusap si Senate President Soto. Huwag masyadong marami kasi nakatunga nga lang yung iba eh. Hindi mo natatanong. Let's just focus on the more significant parang issues to be tackled. Anyway, mahaba pa naman. Pwede pang tumawag na susunod na pagdinig kung ipapatawag natin yung mga dapat ipatawag. May report po na sinabi daw ni Congressman Leandro Leviste na inalok si Cabral na maging state witness kapalit ng pag-implicate kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Doon po ba, sir, sa naging initial meeting ng office nyo sa abogado ni Cabral? Walang may ganon. mention na ganon? Ang na-mention lang is willing siyang mag-testify, willing siyang mag-cooperate. Kaya lang, noong mga initial information na binibigay, hindi kami nag-agree dahil sa tingin ko kulang-kulang. Kasi ang sinasabi lang doon, kinonfront namin siya tungkol sa sinasabi ni Bernardo na nadala sa kanya ng pera sa bahay niya, hindi ba? Ang sinasabi niya, katulad din noong unang meeting namin kay Bernardo, na sabi niya, Senator, hindi naman ako nagmamalinis. Siyempre, pagka birthday ko, pagka Christmas, niriregaluhan ako ng mga district engineers, regional directors, mga 100 million, mga ganon. So, doon pa lang, red flag na sa amin yon. Sino magbibigay ng birthday gift na 100 million? Maski ikaw ay undersecretary. So, nagsenyasan kami ng aking dalawang legislative staff na wag na naming gambalain kasi nga, nag-open up na. Ganon din yung kay Undersecretary Cabral. Through the lawyer, hindi ko naman nakaharap si Undersecretary. Ang preliminary namin noon yung lawyer. In fact, magmi-meeting uli kami ng lawyer, I think tomorrow. Ni Cabral? Lawyer ni Cabral. Para anyway, kasi meron siyang binahagi sa aming dokumento rin. Ito na nga yung December 27, 2024 SARO na nanggaling sa unprogrammed appropriations. 50 billion pesos na 30 billion doon ay flood control projects. At doon sa 30 billion pesos worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost. So, galing kay Undersecretary Cabral, kasama yun sa isusupina namin doon sa STECOM, sa DPWH. Lalo na sa files pa rin nila yon.
para ma-authenticate, para maging official yung pinanggaling. Kasi unofficially, tinan-over sa akin ng lawyer ni Undersecretary Cabral yun. So, kailangan galing mismo doon sa original source, which is the DPWH. At sabi nila, dadali nila. So sir, si Amena Pangandaman hindi kasama dun sa 5 cabinet members? Hindi, saka na natin pag-usapan yung issue na yon. Unahin muna natin yung sinasabi ko na gusto sige. naming matakel muna. Okay. Amor and then si Nympha and then si Victoria. Opo. So, Sen, yung Cabral files, can we expect na matatakal na siya in detail by Monday? Yeah, I think so. Kasi imbitahin din namin si Congressman Libiste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya, andyan sa Blue Ribbon. So, pwede niyang i-kumpara yung kanyang files with those of the DPWH. So far, sir, may commitment yung DPWH na talagang magre-respond sila positively to the Yes. subpoena. Nag-usap na kami. Ni Secretary Vince. At saka pinag-usapan na namin kung ano yung mga dokumento na mapapaloob do sa aming subpoena do sa STECOM. Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba? Or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niya, or I believe, I'm not sure, no, na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. So, sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. No? Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ha, ni former speaker kay Discaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari, na si former Through- speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Naikukwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Discaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero di pa sure na darating may ari, sir, di ba? Hindi pa nagkakausap. Pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa. Okay, Amor, meron ka pa? Okay, Nympha. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya noong meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. No? I think this happened before his third appearance. No? Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson.
Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niyo may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Dinolunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung anggulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya eh. Yan. Yung ano sir, yung may... Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may, so ano yun, supplemental, ano siya, testimony? Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third. Kung third yung huli. Sir, kung doon sa mga BGC boys nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga ng sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA eh. So, wala Meron na siyang atrasan commitment. yun. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihitan la? They are applying to be State witness. state witnesses or at least ma-discharge